Kabanata 2361. Ang mga hayop na sumalakay sa Southwest Province ay hindi masyadong malakas. Karamihan sa kanila ay mga supernatural. Ngunit gayunpaman, mas malakas pa rin sila kaysa sa mga taong sinusubukang palayasin sila. Bagamat ang mga tao ay pumasok na sa edad ng paglilinang, halos wala silang sapat na panahon upang pahusayin ang kanilang lakas. Sa pangkalahatan, ang mga tao ay medyo mahina pa at itinuturing lamang na mga martial artist. Hindi tamang magsasaka. Itinaas ni James ang kanyang espada. Ang kanyang nagwawasak na sword energy ay nakakuha ng malaking bilang ng mga hayop. Si James ay nag-hover sa gitna ng hangin. At ang kanyang mahabang espada ay patuloy na nagpapadala ng sword energy. Mahusay na pagpatay sa mga nagngangalit na hayop. Ang eksenang ito ay na-broadcast ng live at pinanood ng mga tao at hayop sa buong mundo. Samantala, ang iba pang mga hayop na umaatake sa iba't ibang mga lungsod ay binomba ng mga Hypored Artillery at nauwi sa matinding casualty. Sa sandaling iyon, hinihimok pa rin silang ipagpatuloy ang kanilang pag-atake ng ilang sandali pa. Nang matanto ng Haring Elepante na hindi kayang sakupin ng kanyang hukbo ang Southwest Province, sumigaw siya sa galit, "Huwag kang bibitaw kahit sandali. Ipadala ang aming pinakamalakas na mandirigma upang itaboy ang tao." Mga missile. Bilang isang makapangyarihang hayop, mayroon siyang kaalaman sa alas ng tao sa butas. Ang kanilang pinakamalakas na sandata ay walang kakayahang makapinsala sa mga hayop na mas mataas sa ranggo ng Immortal Ascension. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga hayop sa itaas ng nasabing ranggo, madali niyang masakop ang mga lungsod. Masked Warrior, I advise you to surrender. Kung sumunod ka, sakupin ko lang ang Southwest Province at hindi ko gagalawin ang mga tao. Kung tatanggi ka, sakupin ko ang Southwest Province at iiwan ko ang mga bundok ng mga bangkay kung saan-saan. Ang hari ng elepante ay nagbanta kay James. Nang marinig ito ni James ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Napunit siya sa sandaling iyon. Kung sumuko siya, babagsak ang Southwest Province. Pagkatapos nito, ang buong bansa at ang iba pang bahagi ng mundo ay susunod. Kung nabigo silang ipagtanggol ang Southwest Province, at hindi mapigilan ng mga missile ang hukbo ng Elephant King, tiyak na magdurusa ang mga tao sa Southwest Province. Ito ay hindi lamang isang dakot ng mga tao ngunit 10,000 mga buhay ng tao. Marahil kahit na bilyon-bilyon na siya ay ihahatid sa kapalaran na iyon. Ano ang gagawin ko? Nagkaroon ng dilema si James. Gusto niyang manindigan ngunit natatakot siyang mapahamak ang mga tao ng Southwest Province dahil sa kanyang desisyon. Masked Warrior, mabuti pang pag-isipan mong mabuti. Susuko ka ba? O itutuloy ko pa ba ang pananakit ko sa Southwest Province? Binalaan siya ng Elephant King minsan pa. Pinipilit niyang magdesisyon si James. Huminga ng malalim si James. With a resolute expression, he proclaimed, "Kahit mahulog tayo sa labanan, hindi tayo papayag. Mayroon ka bang lakas ng loob na ihayag kung nasaan ka?" Elephant King. Matapos marinig ang panunuya ng Elephant King, nagpasya si James na lumaban hanggang sa mapait na wakas at ayaw sumuko. Kung siya ay nakompromiso, ang sitwasyon ay lalala at hindi makontrol. Kahit na 10,000 sundalo ang kailangang isakripisyo sa labanan, hindi siya yuyuko sa mga halimaw na ito. Hinding-hindi siya susuko. Haha, bakit hindi? Nag-live din ang Elephant King. Ipinahayag niya sa lahat ng nanunood ng kanyang broadcast. Nasa Mount Mala ako sa Southwest Province. Masked Warrior, kung maglakas loob kang magpakita, sisiguraduhin kong babalik ka na naka-body bag. Patayin siya. Lagpasan sila. Sirain ang mga tao. Isang malaking bilang ng mga hayop ang sumugod mula sa malayo.
Ang lakas ng mga bagong dating na tropang ito ay mas malakas kaysa sa mga naunang tropa. Ang pinuno ng mga hayop na ito ay umabot na sa yugto ng Immortal Ascension. Pagkatapos ko kayong paalisin, pupunta ako sa Mount Mala. Seryoso ang mukha ni James. Hinawakan niya ang kanyang mahabang espada at tumalon pasulong. Gamit ang kanyang espada, sinugod niya ang hukbo ng milyon-milyong hayop. Ang kanyang sword energy ay patuloy na sumugod, na iniiwan ang mga bangkay ng mga patay na hayop sa likuran nito. Mas maraming hukbo ng hayop ang lumitaw din sa iba't ibang rehiyon. Saan man pumunta ang hukbo ng hayop, ang lahat ay may iwan na gutay-gutay. Sa simula, ang mga sandata ng tao ay may kakayahang labanan ang hukbo ng hayop. Gayunpaman, ang mga kapangyarihan ng beastfolk ay kabilang na ngayon sa mga nasa hukbo. Ang mga nakakabaliw na malalakas na individual na ito ay gumamit ng kanilang lakas upang ilihis ang mga sandata ng tao. Nang maglaon, narating nila ang mga lungsod ng tao. Ang isa sa mga lungsod, ang Landberg City, ay dating may populasyon na 8,000,000 katao. Bagamat marami sa mga mamamayan ng lungsod ang namatay sa pagsisimula ng kalamidad. 5,000,000 katao pa rin ang naninirahan doon. Sa 5,000,000 katao, 2,000,000 lamang sa kanila ang lumikas. At ang natitira ay nasa loob pa rin ng lungsod. Ang hukbo ng hayop ay sumugod sa lungsod. At ang rehiyon ng militar ay nag-aalangan na ilunsad ang kanilang mga missile. Kabanata 2362. Ang hukbo ng hayop ay nagpunta sa isang galit na patayan sa lungsod. Sa loob lamang ng isang araw, walang awang nilang pinatay ang 3,000,000 katao. Samantala, matinding lumaban si James sa buong araw. Nakaharap niya ang libo-libong hayop ng mag-isa at lahat sila ay namatay sa kanyang mga kamay. Si James, ang Landberg City ay bumagsak, at milyon-milyong tao ang walang pusong pinatay. Nagbanta ang Elephant King, Masked Warrior. Namatay ang mga tao sa Landberg City dahil sa iyo. Hindi pa huli ang lahat para sumuko ngayon. Kung hindi mo gagawin, mas maraming tao sa lupa ang mamamatay dahil sa iyong pagmamataas. Sumuko na tayo, James. Napanood ni Henry ang pagkamatay ng hindi mabilang na mga sa pamamagitan ng satellite footage sa rehiyon ng militar. Napaluha siya habang nakatingin sa mga lansangan ng Landberg City na may bahid ng dugo at mga bangkay na nabubulok sa mga nabubulok na tambak sa lahat ng dako. Masyadong malakas ang mga hayop. Masyadong mahina ang mga tao. Hindi lahat ay kayang lumaban sa kanila tulad mo. Kung magpapatuloy ka sa pakikipaglaban, ang buong Southwest Province ay maaaring gumuho. At kailangan mong balikitan ang pagkamatay ng hindi mabilang na mga tao. Pinayuhan din siya ng Blythe King. James, I agree we should surrender. Dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya para manatiling buhay ang natitirang mga tao. Nang marinig ang mga pakiusap na nagmumula sa kanyang transceiver, nagsimulang mapuno ng luha ang mga mata ni James. Sumuko. Yun lang ba talaga ang opsyon natin? Arg! Bakit umabot sa ganito? Malakas na daing ni James. Ang kanyang sigaw ay naglalaman ng kanyang mga damdamin ng kawalan ng kakayahan at ang kanyang ayaw na basta-basta sumuko. Itigil mo na ang patayan. Elephant King. Sumuko ako. Sa pagbagsak ng Landberg City, sumuko si James sa mga hayop. Mahusay na pagpipilian. Ang bait mo, Masked Warrior. Gusto ko lang sakupin ang Southwest Province. Hindi ko rin gustong magkatay ng walang kabuluhan. Sakupin ko na ngayon ang Southwest Province. Mula ngayon, lahat ng tao sa lugar na ito ay yuyuko sa akin.
Naikuyong ng mahigpit ni James ang kanyang mga kamao nang marinig niya ang matapang na pahayag ng Elephant King. Kahit na ang mga tao ay magiging alipin, maaari silang mabuhay sa ngayon. Napanood ng buong mundo ang resulta ng labanan. Pinapanood ng mga tao sa buong mundo si James sa kanyang masked warrior na hitsura. Bagaman siya ay sumuko at nagtalaga ng daan-daang milyong tao sa kapalaran ng pagkaalipin. Walang senisi sa kanya. Siya ay lumaban para sa sangkatauhan sa mga desperado na panahon at dahil dito, ay tumayo na siyang bayani ng sangkatauhan. Hindi nila hinatulan at naunawaan na wala siyang magagawa dahil ang mga hayop na ito ay may napakalakas na lakas. Pagkatapos sumuko, pinatay ni James ang live broadcast. Tumayo siya sa ibabaw ng tumpok ng mga bangkay ng hayop at nagsimulang umiyak. Naiiyak siya sa lungkot at pagkabigo. Sa paglipas ng mga taon, hindi siya pamatak ng luha. Gaano man kalubha ang sugat o paghihirap niya, hindi siya napaluha. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang mapaluhan ng malungkot. Siya ay walang kapangyarihan habang ang sangkatauhan ay nahaharap sa isang sakuna. Hindi, James. Hindi ka pa pwedeng sumuko. Mayroon ka pang ibang mga bagay na magagamit mo. Nasa akin pa rin ang 400,000 sundalo. Kung ipapakalat ko sila, tiyak na matatalo ko ang Elephant King. Kahit na kailangan kong isakripisyo ang mga sundalong ito. Kailangan kong manalo sa labanan. Umikot ang isip ni James. Dalawang boses ang nagtatalo sa isa't isa sa kanyang isipan. Napatuloy na naghihirap kung lalaban hanggang dulo o makikipagkompromiso. Naguguluhan si James at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ano ang dapat kong gawin? Ms. Sophie. Malungkot na bumaling si James kay Sophie sa Celestial Abode. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa Celestial Abode. Kakasimula pa lang ng kalamidad. James. Ang mga tao na inaalipin ng mga lahi na hindi tao ay hindi maiiwasan. Wala kang magagawa o sinuman para baguhin ito. Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Dapat ba akong lumaban hanggang sa mapait na wakas? Hindi pa natutuyo ang luha sa mga mata ni James. Natahimik si Sophie. After a few seconds, she said, "Hindi ko rin alam. Bahala ka. Kung gusto mong lumaban hanggang dulo, gawin mo. Kung gusto mong sumuko, ayos lang din. Maaari mong i-save ang iyong lakas upang harapin ang susunod. Mas malaking krisis." Kabanata 2363. Si Sophie ay hindi nagbigay kay James ng maraming kapaki-pakinabang na mungkahi. Ang tanging payo niya ay sundin ni James ang kanyang puso. Umupo si James sa lupa at casual na tinanggal ang pilak puting maskara sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagsimulang magmuni-muni ng malalim. 3 oras siyang nakaupo sa pwesto. Maya-maya, tumayo siya. Maaaring bumagsak ang Sol at maaaring masakop ang Southwest Province. Ngunit si James mismo ay hindi maaaring sumuko. Ang Elephant King ay kasalukuyang nasa bundok mala. Mayroon lamang isang paraan upang malutas ang kalamidad na ito. At iyon ay ang pagpatay kay Elephant King. Kapag ang Elephant King ay naalis na, ang hukbo ng hayop ay walang pinuno. At ginawa atras mula sa mga lungsod ng tao. Ang tanging sagabal para kay James ay ang katotohanang ang planong ito ay maglalantad sa kanyang pagkakakilanlan. Ang paglalantad sa kanyang pagkakakilanlan ay isang maliit na halaga na babayaran para sa isang malinis na budi. Ayaw niyang hayaang mapahamak ang milyon-milyong tao dahil inuna lang niyang itago ang kanyang pagkatao. Pagkatapos niyang magdesisyon, inilabas ni James ang kanyang telepono at naglabas ng mapa. Iniskan niya ito at mabilis na nahanap ang kanyang destinasyon. Pagkatapos, iniligpit niya ang kanyang telepono. Tumalon sa hangin, at lumipad patungo sa Mount Mala. Pinakilos niya ang kanyang true energy at naglakbay ng napakabilis. Sa isang hakbang, lumitaw siya ng 100 metro ang layo.
Ilang hakbang pa lang ay tuluyan na siyang nakaalis sa lugar. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na siya sa labas ng Mount Mala. Ang Mount Mala ay isang sikat na bundok sa Southwest Province. Sa pagsisimula ng Apocalypse, maraming hindi kilalang mga bundok ang lumitaw sa paligid ng Mount Mala. Ang mga bundok na ito ay konektado sa Bundok Mala at hindi selyado. Kaya, ang mga tao mula sa lupa ay malayang makakadaan. Napatingin si James sa matayog na bundok sa unahan. With an unusually calm expression, kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Henry. James! Boses ni Henry ang sumagot sa tawag niya. Inutusan ni James, Henry, lumikas kasama ang Blythe King. Wala kang dapat ipag-alala sa amin. James, ang Blythe King at ako ay tumatakas anumang oras. Pasimpleng ibinaba ni James ang tawag. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa Bundok Mala ng ilang hakbang. Pagpasok niya sa Bundok Mala, nakatagpo siya ng maraming hayop. Mayroong maraming iba't ibang uri ng mga hayop. Ngunit ang mga pangunahing nagbabantay sa Bundok Mala ay isang hukbo ng mga langgam. Ang mga langgam na ito ay hindi ordinaryong langgam ngunit malinaw na nag-evolve ng mahimalang. Ang bawat langgam ay halos ilang metro ang haba at may itim na katawan. May mga kaliskis sila sa buong katawan at nakakatakot na hangin. Nahanap ng isang ant beastman si James at naglakad habang nagtatanong. Sino ka? How dare you get approach Mount Mala? Ito ang teritoryo ng Elephant King. Umalis ka agad. Ang ant beastman ay may katawan ng tao at ulo ng langgam. Ito ang pinuno ng hukbong langgam at medyo malakas. Ito ay umabot sa Immortal Ascension. At maaari nitong maramdaman si James ay nagtataglay ng makapangyarihan. Enerhiya. Kung naging mahina si James, hindi na ito mag-aaksaya ng oras na sigawan si James at sa halip ay diretsyong patayin siya. Alam nitong hindi ito kalaban ni James. Ngunit pareho silang nasa Mount Mala na teritoryo ng Elephant King. Dahil nagsilbi siya sa Elephant King, hindi niya sineseryoso si James. Tiningnan ni James ang ant beast folk at ang kaibigan ng mga higanteng langgam sa likod niya. Sa isang patag na ekspresyon, sinabi niya, "Ako si James, ang hari ng Sol at emperador ng Rimstead." Si James ay hindi lumitaw bilang masked warrior ngunit sa ilalim ng kanyang aktwal na pagkakakilanlan. Nandito ako para makita ang Elephant King. Nagpadala siya ng mga tropa para salakayin ang Southwest Province ng Sol. Humihingi ako ng paliwanag. Napakakalmang wika ni James. Imposibleng maramdaman ang galit sa kanyang puso. Ikaw ang hari ng Sol. Ang emperador ng Rimstead. Tumingin ang langgam kay James na may pagdududa. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng lakas ang langgam at hindi niya alam kung sino si James. Hindi rin niya alam ang lakas ni James. Kilala lang niya ang mga tao. Nagkaroon ng makapangyarihang bansa at ang pangalan nito ay Rimstead. Gayunpaman, ang emperador ni Rimstead ay matagal nang nawala. Naramdaman ng Ant-Man ang nakakatakot na aura ni James. Kumilos ng may pag-iingat. Sagot nito kay James, "Wait here, isusumbong kita." Kabanata 2364. Nang matapos magsalita ang langgam ay umalis na ito. Sa pagkakataong iyon, lumuhad ang isang lalaking malupit sa lupa ng tuktok ng Bundok Mala. Isang binata ang nakaupo sa harap ng pangunahing bulwagan. Naglalaro ng isang punyal sa kanyang kamay. Nakasuot siya ng itim na damit at mukha siyang binata. Ang lalaking malupit na nakaluhod sa lupa ay ang Elephant King, na nagbagong anyo bilang isang tao. Samantala, ang binata ay walang iba kundi ang isa na higit na nakinabang sa Earth's second calamity na si Lucifer. Master Lucifer, ang Elephant King ay lumuhad sa lupa sa kanyang anyo ng tao at magalang na hinarap siya. Ang pinakamalakas na tao sa Earth, ang Masked Warrior, ay sumuko.
Ang mga tropa ko mula sa Mount Mala ay nakapasok na at sinakop ang Southwest Province. Bahagyang hinawakan ni Lucifer ang kanyang punyal at walang pakialam na sinabi. Napakarupok ba ng mga tao sa Earth? Nag-uulat, Ginoo. Sa sandaling iyon, ang lalaking langgam ay pumasok sa bulwagan at lumuhad sa sahig. Ang Elephant King, Master Lucifer, isang tao ng Earth, ay lumitaw sa labas ng bundok. Sinasabi niyang siya ang emperador ni Rimstead at ang hari ng Sol. James ang pangalan niya. Sinabi niya na dumating siya upang humingi ng paliwanag kung bakit nagpapadala ang hari ng elepante ng mga tropa para sakupin ang Sol. Agad na tumayo si Haring Elepante na nasa anyong mga tao. Nagdilim ang kanyang mukha na masungit. At sinabi niya ng may pananakot. Parang gusto niyang mamatay. Nakaupo sa harap ng pangunahing bulwagan. Ngumiti si Lucifer at sinabing, sa wakas ay nagpakita na si James. Nagtataka ako kung gaano siya naging malakas. Agad na tumayo si Elephant King sa gawain habang sinasabi niya, Master Lucifer, papatayin ko ang lalaking iyon ngayon din. Kinawayan ni Lucifer ang kanyang kamay at sinabing, sige pero mag-ingat ka. Hindi magiging madaling kalaban si James. Huwag kang mag-alala, Master Lucifer. Nagtiwala ang Elephant King. Hindi niya itinuring na tamang banta ang taong ito mula sa Earth. Hindi siya matatakot kahit na lumitaw ang Masked Warrior na pumatay kay Weasel King. Pati na rin si James. Hindi naman nagmamadali si James at matiyagang naghintay sa labas ng Mount Mala. Naghintay siya ng 10 minuto. Makalipas ang 1 minuto, lumitaw ang isang thug na lalaki na nakasuot ng kulay abong robe. Pulang-pula ang balat ng lalaki na para bang nasunog sa araw. Ang Elephant King ay lumitaw sa labas ng bundok at tumingin kay James. Na nagpakita ng kalmadong ekspresyon. Tapos, sabi niya ng masama, ikaw si James, ang hari ng Sol, at ang emperador ng Rimstead. With his hands behind him, James replied, tama, ako ito, haha, dumating ka sa tamang panahon. Papatayin kita ngayon. Isang malakas na tawa ang pinakawala ng Elephant King. Itinaas ni James ang kanyang kamay at sinabing, hold on, anong mali? Mayroon ka bang huling mga salita? Ang Elephant King ay hindi kaagad naglunsad ng isang pag-atake ngunit sa halip. Tumingin kay James ng panunuya. Sinabi ni James, paano kung tumaya tayo? Elephant King. Nang marinig ito, isang mapang-asar na ngiti ang nabuo sa mukha ng Elephant King. Sagot niya, bet. Hindi ako nakikipagpustahan sa mga mahihina. Haha, napangiti din ng mahina si James at sinabing, natatakot ka bang matalo ka? Sa sobrang galit, sinabi agad ng Elephant King. Hinding-hindi, anong gusto mo? Sabi ni James, the bet will be very simple. Maglalaban tayong dalawa. Kung manalo ako, ang iyong halimaw na hukbo ay kailangang umalis sa mga lungsod ng tao at hindi na muling litaw sa teritoryo ng tao. Haha, tumawa ang Elephant King at nagtanong. Paano kung manalo ako? Sumagot si James, kung manalo ka, magiging sa iyo sina Sol at Rimstead. Kabanata 2365. Wika ni James sa may sukat na tono. Sige, tumingin ang Elephant King kay James at nakangiting sinabi. Dahil hinamon mo na ako, magmumukha akong duwag kung hindi ko tatanggapin. Gawin natin. Kapag natalo ako sayo, atras agad ang tropa ko sa Southwest Province. Hindi lang simpleng laban. Magiging duel to the death ito. Nagdagdag si James ng mahalagang sagnay. Ang simpleng panalo sa isang laban ay hindi malulutas ang problema sa kamay. Gusto niyang makipaglaban hanggang kamatayan at patayin ang Elephant King. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay mapipigilan niya ang iba pang mga halimaw na kumilos. Sa wakas nagpakita ka na rin, James. Sa sandaling iyon, isang malutong na boses ang umalangaw-ngaw.
Lumingon si James sa pinanggalingan at nakita niya ang isang binata na nakaitim na robo hindi kalayuan sa kanila. Nakilala niya ang lalaki sa isang sulyap. Si Lucifer iyon. Ang taong binuhay niyang muli sa sinaunang kaharian. Bukod dito, siya ang nakinabang ng husto mula sa ikalawang kalamidad ng lupa. Tumingin si James kay Lucifer at nagtanong, "Bakit ka nandito?" Bahagyang ngumiti si Lucifer at sumagot, "That's besides the point. Inaprubahan ko ang ugnayan sa pagitan mo at ng Elephant King. Kaagad na atres ang hukbo ng hayop sa Southwest Province kung mapapatay mo siya." Hindi nagbibiro si Lucifer. Hindi lihim na nakuha niya ang Elysian inscription. Ang lahat ng mga hayop sa Earth ay nasa ilalim ng kanyang utos. Isang salita lang ang kailangan at ang mga halimaw na ito ay hindi na makakapasok sa teritoryo ng tao. Tumingin si James kay Lucifer at agad na naunawaan ang Elephant King ay sumalakay sa isang teritoryo ng tao sa ilalim ng utos ni Lucifer. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi na niya muling binuhay si Lucifer. Gayunpaman, walang silbi ang pagsisihan ito ngayon. Huminga siya ng malalim, kumalma, at sinabing, "Dahil nagkakasundo tayong lahat, kumilos ka na." Teka, muling putol ni Lucifer. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Anong problema?" Sinabi ni Lucifer, pagkatapos talunin ang Elephant King. Ang hukbo ng hayop ay atris mula sa timog kanluran. Lalawigan, kung matatalo mo siya at mananalo ka rin laban sa akin. Hindi nalilito ang mga hayop sa teritoryo ng mga tao mula sa araw na ito. Nang marinig ito, sinulyapan ni James si Lucifer. Hindi natuwa si James tungkol dito dahil pamilyar siya sa background ni Lucifer. Si Lucifer ay anak ng Demon Emperor. Siya ay may dugo ng isang Grand Emperor. Hindi lamang iyon, siya rin ay isang nakakatakot na powerhouse na nagtataglay ng Elysian inscription. Hindi matukoy ni James ang cultivation rank ni Lucifer. Ano ang cultivation rank ni Lucifer? MS. Sophie. Tinawag niya si Sophie sa celestial abode. Mabilis na sumagot si Sophie. Wala siya sa mataas na cultivation rank. Kaka-rating lang niya sa starting point ng mage rank. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Bagamat siya ay anak ng Demon Emperor, naisip ni James na mayroon pa rin siyang pagkakataon laban sa kanya. Huwag mo siyang maliitin, James. Mayroong higit pa sa kanya kaysa sa nakikita ng mata. Alam ko. Napatigil si James sa pakikipag-usap kay Sophie. Tumingin si Lucifer kay James na nakatingin sa kawalan at nagtanong, "Manggahas ka bang tanggapin ang hamon?" James. Walang pakialam na sagot ni James. "Sure. Bakit hindi?" Muling sinabi ni Lucifer, "Kung matatalo ka, dapat kang sumama sa amin at maging miyembro ko." "Sige, makita ko ang hamon mo." Tumango si James. Kabanata 2366. Tinitimbang ni James ang mga kalamangan at kahinaan sa kanyang isip. Ang pagkatalo kay Lucifer ay humawak ng pagtigil sa ikalawang kalamidad. Kailangan niyang tanggapin ang hamon kahit gaano pa katagal ang mga pangyayari. Magaling. Dahil iyon ang kaso, magsisimula tayo. Ibu-broadcast ko ang parehong mga laban ng live sa internet. Pagkatapos magsalita, casual na ikinaway ni Lucifer ang kanyang kamay. Isang babae ang agad na sumugod. Kinuha ang kanyang telepono, at nagsimulang mag-film. Ang account ni Lucifer ay agad na nagsimulang i-broadcast ang labanan sa buong mundo. Si Lucifer ay napakasikat sa Earth, at may mahigit 10,000,000 na tagasunod. Sa sandaling nagsimula ang kanyang live broadcast, nakaakit ito ng maraming manunood na mga hayop. "Hello, ako ito, Lucifer, ang emperador ni Rimstead at ang hari ng Sol." Si James ay nagpakita sa bundok mala upang hamunin ang hari ng elepante. Kung manalo siya, atris ang hukbo ng hayop sa Southwest Province ng Sol.
Kung matatalo niya ang Elephant King, lalaban siya sa akin. Kung manalo rin siya laban sa akin, ang mga hayop ay hindi na magbubuhat ng kamay sa mga tao mula ngayon. Kapag natalo siya, sasali si James sa clan natin. Malinaw ang boses ni Lucifer. Maraming hayop ang nagbigay pansin sa live na broadcast. Samantala, si Marcelo ay nasa kanyang mansyon sa Bain City. Galit na sabi ni Marcelo, "Damn it! Wala bang kahihiyan si Lucifer? Nagsumikap ako ng husto at ibinigay ko pa ang aking supreme token para makuha ang pabor ni James. Umaasang babalik siya sa amin kapag naging desperado na ang mga bagay-bagay." Gayunpaman, ni-recruit siya ni Lucifer sa pamamagitan ng napakaraming taktika. Sa tabi niya, mahinahong sinabi ni Jace, "Calm down, Marcelo." Ang katawan ni James ay muling binuo ng natal primordial spirit na dating pag-aari ng ama ni Lucifer. Ang kanyang kapalaran at ang karma ay nasangkot sa Hadin clan. Sa sandaling iyon, nakatayo si James sa paanan ng Mount Mala. Napatingin siya sa matapang na Elephant King na may taas na mahigit 200 sentimetro. Siya ay may mapula-pula na balat at isang buong ulo ng itim na buhok, na nagbibigay sa kanya ng isang malupit na hitsura. Biglang, napakalakas na enerhiya ay pinakawala ng Elephant King. Nang mailabas na ang lakas, agad na nadurog si James dahil sa pressure. Iniwan nitong si James na hingal. Napakalaking lakas. Hindi napigilan ni James na mapabuntong hininga sa pagkamangha. Gaya ng inaasahan mula sa isang hayop sa ikalawang yugto ng mage rank. Ang enerhiya ng Elephant King lamang ang nagparamdam sa kanya na parang natalo siya sa labanan bago ito magsisimula. Hindi siya makakalaban sa Elephant King kung wala ang kanyang pambihirang kasanayan sa martial arts. Ang Elephant King ay posibleng mapatay pa siya sa isang galaw. Nagsalita ang Elephant King ng may pagmamataas at kumpiyansa. "Hindi ako magpapakita sa iyo ng awa. Tao, puputukan kita." Palihim na inilabas ni James ang sacrilegious ascension. At ang tunay na kakanyahan na nakatago sa loob ng kanyang mga meridian ay gumalaw. Nabali ang kanyang gulugod dahil sa matinding puwersa. Kaagad, ang malakas na Empyrean spiritual energy ay pumasok sa kanyang katawan at mabilis na nagsama-sama upang bumuo ng isang bagong gulugod. Ang lakas ni James ay nadagdagan na ngayon. Alam niyang hindi siya magiging katapat ng Elephant King kung hindi niya gagamitin ang sacrilegious ascension dahil masyadong malaki ang divide sa pagitan ng kanilang cultivation rank. Ito ang tanging paraan na alam niya kung paano bigyan ang sarili ng pagkakataong lumaban. Mula sa kanyang unang vertebra, hanggang sa kanyang 33 vertebra, ang kanyang gulugod ay agad na nabasag. Gamit ang Empyrean spiritual energy, nabago ang kanyang buong gulugod. Sa sandaling iyon, nakakuha siya ng napakalaking lakas. Ang kanyang enerhiya ay naasimilasyon sa Empyrean spiritual energy. Pakiramdam niya ay kinatawan niya ang langit at lupa. Bagamat hindi mataas ang kanyang cultivation rank, pinalapot niya ang kanyang true essence sa bawat hakbang. Dahil dito, ang kanyang lakas ay higit pa sa mga kaparehong ranggo. Pagkatapos niyang gamitin ang sacrilegious ascension, dumobol ang kanyang lakas, at hindi na siya nakakaramdam ng pressure ng Elephant King, na isang second stage mage. Itong lalaking ito, naramdaman ni Lucifer ang patuloy na pagtaas ng enerhiya ni James at ngumisi. Bagay talaga ang lalaking ito. Natutunan niya ang mahigpit na itinatagong kasanayan sa martial art ng Divine Ape Race. Talagang ginamit niya ng husto ang kanyang espesyal na pisikal na katawan. Matapos ay activate ang sacrilegious ascension. Iniunat ni James ang kanyang kamay at sinenyasan ang kanyang kalaban na umatake. "Gumawa ka, Elephant King." Napansin din ng Elephant King na lumakas ang enerhiya ni James. Ngunit hindi siya natakot. "Purong pisikal na lakas ang ipapakita ko sa iyo." Pagkatapos magsalita, kumandat ang katawan ng Elephant King.
At agad itong humarap kay James. Sa kabila ng kanyang malupit at matipunong anyo, ang Elephant King ay mabilis na tumayo. Kumilos siya ng kasing bilis ng kidlat at agad na humarap kay James. Ibinaon ang kanyang mapupunong kamao kay James. Ang kanyang kamao ay napuno ng mapanirang puwersa. Ang kanyang pag-atake ay gumuhit sa nakapalibot na Empyrean spiritual energy at tumama kay James. Kabanata 2367. Ang Elephant King ay nasa ikalawang yugto ng mage rank at may napakalaking lakas. Kaya niyang hatiin ang langit sa isang suntok. Isang suntok mula sa kanya ay sapat na upang sirain ang isang malaking lungsod ng tao. Inatake niya ang lahat ng kanyang lakas. At ang kanyang malakas na enerhiya ay nagtipon upang hampasin si James. Bago niya marating ang kanyang pag-atake, naramdaman ni James ang nakakatakot na puwersa mula sa suntok at mabilis na tinawag ang kanyang lakas upang harangan ito. Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Boom! Dalawang puwersa ang bumangga sa isa't isa at nagdulot ng pagsabog sa hangin. Isang malaking shockwave ang dumaan sa kabundukan, na naging sanhi ng mga guho at durog na bato. Ang ilan sa mga hayop sa bundok ay hindi nakayanan ang mapanirang puwersa at nalipol. Samantala, ang iba pang mga hayop ay tumakas para sa kanilang buhay. Si Lucifer, na nakatayo sa malayo, ay hindi naapektuhan ng puwersa. Isang lalaking nakaitim na damit ang nakatayo sa kanyang harapan at nagpakawala ng malakas na enerhiya upang bumuo ng isang proteksyon na kalasag, na humaharang sa shockwave. Pagkatapos ng palitan ng kamao, pumipintig ang braso ni James sa sakit at nagkaroon ng mga bitin sa kamay, na mabilis na kumalat sa buong katawan. Pilit na itinulak palayo ang kanyang katawan. Matapos ang ilang libong metro, sa wakas ay napawi niya ang pagkabigla ng impact. Herc! Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Nasugatan si James sa simula pa lang ng laban. Bagamat na-activate niya ang Sacrilegious Ascension, ang kanyang lakas ay mas mababa pa rin sa Elephant King. Nasugatan siya matapos silang magpalitan ng suntok. Haha! Tumawa ang Elephant King mula sa malayo. Minamaliit kita, James. Akala ko mahina ka. Hindi ko inaasahan na makatiis ka kahit isang suntok sa akin. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Gusto kong makita kung gaano pa ito ang maaari mong kunin. Pagkatapos magsalita ng Elephant King ay agad niyang sinugod muli si James. Siya ay kasing bilis ng kidlat at agad na lumitaw sa itaas ni James. Ibinato niya ang kumikinang niyang kamao kay James. Kamandat ang katawan ni James. At mabilis niyang naiwasan ang pag-atake. Boom! Ang kamao ng Elephant King ay bumagsak sa lupa at naging sanhi ito ng panginginig. Isang maliit na lumitaw sa lupa at unti-unting lumaki. Nagiging 1,000 metrong haba ng hukay. Napakalakas niya. Naging mataimtim ang ekspresyon ni James. Noong una ay inisip niya na nagkaroon siya ng pagkakataon laban sa Elephant King sa kanyang pambihirang pisikal na lakas at sa Sacrilegious Ascension. Hindi niya inaasahan na ang Haring Elepante ay magiging napakalakas na kalaban. Bagamat na-activate niya ang Sacrilegious Ascension, kulang pa rin siya sa mga tuntunin ng lakas. Sa pamamagitan ng pag-iisip, inipon niya ang true essence ng kanyang buong katawan sa kanyang dibdib. Ang kanyang tunay na kakayahan ay nagpasigla sa buto ng dragon, na naging dahilan upang ang mga inscription ay maglabas ng matinding puwersa. Lumakas ang lakas ng lakas sa kanyang katawan at labis na enerhiya. Ha! Nagulat ang Elephant King. Bagay ka talaga. Hindi ko akalain na marami kang alam na sikretong sining at patuloy mong mapapabuti ang iyong lakas. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magtatagal sa ganitong estado. Ang Elephant King ay isang kakilakilabot na nilalang at alam na maraming sikretong sining na may kakayahang pahusayin ang lakas ng isang tao ay umiral. Gayunpaman, ang epekto ay pansamantala lamang. Kapag natapos na ang oras,
Mawawala rin ang pinahusay na lakas. Ang Elephant King ay naglunsad ng isa pang mabangis na pag-atake. Ang kanyang mga kamao ay parang malalakas na sandata. At bawat suntok ay naglalaman ng mapangwasak na lakas na kayang sirain ang mundo. Na-activate na ni James ang Sacrilegious Ascension at ang kapangyarihan ng Dragon Bone. Gayunpaman, bahagya pa niyang itinutulak pabalik ang Elephant King. Sa tuwing magpapalitan sila ng suntok, masasaktan siya sa sobrang lakas ng Elephant King. Kung sino pa man ang kalaban ng Elephant King, tiyak na mawawalan sila ng kakayahan pagkatapos ng ilang hakbang. Gayunpaman, si James ay may espesyal na katawan at maaaring patuloy na gumaling mula sa kanyang mga pinsala hanggat siya ay nabubuhay. Nagpapatuloy ang matinding labanan. Ang mga bundok ay giniba, at ang nakapalibot sa lugar ay naging mga guho. Sa di kalayuan, live na pinapanood ng subordinate ni Lucifer ang laban. Napanood ng buong mundo ang laban ni James at ng Elephant King sa real time. Hay nako, hindi ito kapani-paniwala. Sinong mag-aakalang may ganoong makapangyarihang tao sa mga tao ng Earth? Yan ang Elephant King. Siya ay may magaspang at makapal na balat. Mayroon din siyang nakakatakot na pisikal na lakas. Higit pa rito, siya ay nasa ikalawang yugto ng mage rank. Sa ganoong lakas, malamang na makakalaban niya ang isang powerhouse sa ikatlong yugto. Kabanata 2368. Naiwasan ni James ang mga pag-atake ng Elephant King. Nakakabilib siya. Ang mga tao at hayop mula sa iba't ibang panig ng mundo ay binigyang pansin ang laban. Nagulat ang lahat sa lakas na ipinakita ni James at hindi makapaniwala na may ganoong makapangyarihang tao sa Earth. Lalo na dahil naibalik lang ang Empyrean spiritual energy ilang taon na ang nakakaraan. Talagang siya ay isang savant dahil nakakuha siya ng napakalaking lakas sa napakalaking panahon. Sayang ang kapalaran ay wala na sa panig ng tao. Nasa limitasyon din ang lakas ni James. Oo, wala siyang paraan para gawin ang kanyang cultivation rank mula rito. Wala siyang makukuha. Mas malakas. Maraming halimaw ang lihim na naawa kay James. Ang mga limitasyon ay inilagay sa mga tao, at hindi na nila mapataas ang kanilang ranggo sa paglilinaw. Samantala, nakikipaglaban pa rin si James sa isang matinding labanan sa Elephant King sa larangan ng digmaan. Ibinagsak nila ang kanilang mga kamao at paa. Nagtama sa katawan ng isa't isa. Kapag ang Elephant King ay damapo sa mga suntok, ang mga buto sa katawan ni James ay mapupunit at pumutok. Buti na lang at mabilis din silang gumaling. Tungkol naman sa mga pag-atake ni James, mapapatamba niya lamang ang Elephant King at hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala. Nakakatakot na pisikal na lakas. Huminga ng malalim si James at mabilis na dumistansya sa Elephant King. Swoosh! Isang gintong liwanag ang nagsimulang sumikat. Ang Primordial Dragon Blade ay lumitaw sa kamay ni James. Hinawakan niya ang mahabang espada. At ang lakas niya, pinakawalan. Nakangiting tumayo si Elephant King sa di kalayuan at sinabing, sa wakas ay nagpasya kang gumamit ng sandata. Ha! Tatayo ako dito at hahayaan kang atakihin ako. Kung mabreak mo ang mga depensa ko, aaminin ko ang pagkatalo ko. Tiwala ang Elephant King sa kanyang kahanga-hangang pangangatawan. Hindi sapat ang lakas ni James para saktan siya. Nililigawan mo si kamatayan. Dumilim ang mukha ni James. Hinawakan niya ang Primordial Dragon Blade at sumugod sa harap ng Elephant King. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang espada sa kanyang kalaban. Hindi umiwas si Elephant King. Pinayagan si James na mapunta ang pag-atake. Humalabog. Isang malutong na tunog ang umalingaw ng mahabang espada ay tumama sa katawan ng Elephant King na parang bumagsak ito sa isang matibay na steel plate. Samantala, napaatras lang ng kaunti ang Elephant King. Hindi matusok ng espada ni James ang katawan ng Elephant King. Iyan lang ba ang mayroon ka?
Isang ngisi ang lumitaw sa mukha ng Elephant King. Huminga ng malalim si James. Masyadong malakas ang pisikal na katawan ng Elephant King. At hindi sapat ang kasalukuyang lakas ni James. Kung patuloy siyang lalaban, mamamatay siya sa pagod kahit na may mahimalang makabawi. Gayunpaman, ayaw niyang ihagis ang tuwalya. Mayroon pa siyang alas sa kanyang manggas. Ngayon, wala siyang choice kundi gamitin ang mga iyon. Inalis ni James ang Primordial Dragon Blade. Tumayo siya sa pwesto at tumingin sa Elephant King na nakatayo sa di kalayuan. Sa kalmadong ekspresyon, dahan-dahan niyang sinabi, "Ayokong gamitin ang huling paraan ko. Ngunit iniwan mo ako ng walang pagpipilian." Haha, tumawa ang Elephant King. "Sige at lumapit ka sa akin, dala ang lahat ng mayroon ka." Sa sandaling iyon, ang mga hayop sa buong mundo ay nanunood ng mausisa. Matagal na ang labanan. Ano pang trump card ang naiwan ni James? Na-curious din si Lucifer at pinanood ang labanan mula sa malayo. Alam niyang binago ng natal primordial spirit ng kanyang ama ang pisikal na katawan ni James. Bukod dito, ang kapalaran ni James ay nakatali sa lupa. At nakakuha siya ng maraming pambihirang mga biyaya. Siya ay puno ng pag-asa at nasasabik na makita kung anong uri ng sorpresa ang ipapakita sa kanya ni James. Sa ilalim ng titig ng buong mundo, may lumabas na Blackstone tablet sa harap ni James. Kabanata 2369. May lumabas na Blackstone tablet. Sa una, ang Blackstone tablet ay hindi masyadong malaki. Ilang metro lamang ang haba at halos 1 metro ang lapad. Pagkatapos, unti-unti itong lumaki at naging 100 metro ang haba. Ang 100 meter long stone tablet ay naka-hover sa ere bago si James. Ito ang unang Infinity Steel. Ang mga mahiwagang inscription ay makikita sa paligid ng steel. At sa gitna ay mga pangalan na naiwan ng mga Grand Emperor. Ang Infinity Steel ay naglalaman ng kapangyarihan mula sa primitive na panahon. Sa sandaling lumitaw ang Infinity Steel, nagsimulang mag-warp ang nakapalibot sa espasyo. Ano ito? Napatulala ang Haring Elepante, bagamat hindi niya alam kung ano ang ipinatawag ni James. Ramdam niya ang matinding kapangyarihan na ibinubuhos ng Blackstone tablet. Maging siya ay nakaramdam ng takot sa lakas. Napanood ito ng buong mundo ng live. Ang Infinity Steel ay nakunan sa camera at lumabas sa footage ng live na broadcast. Bakit parang pamilyar iyon? Parang nakita ko na to somewhere before. Maraming tao ang tila nakilala ang Infinity Steel. Alam ko kung ano iyon. Ito ang Infinity Steel mula sa Infinity City. Talaga naman. Wow! Nakuha ni James ang Infinity Steel. Hindi kataka-taka na pinalayas kami sa Providence bago ang sinuman ay nakakuha ng Providence ng First Calamity. Lumalabas na ang tunay na kabutihan sa Providence ay hindi ang insight sa simula ng panahon. Ngunit talagang ang Infinity Steel sa lahat ng panahon. Sa sandaling lumitaw ang Infinity Steel, nagsimulang makilala ito ng mga tao. Hindi na napigil ang itago pa ito ni James. Ito ang kanyang huling paraan. Kung hindi ito ginagamit, hindi niya magagawang talunin ang Elephant King. Halika sa akin. Lumakas ang boses ng Elephant King. Kahit na nakaramdam siya ng pananakot sa Infinity Steel, hindi siya natakot at naglagay pa rin ng malaking tiwala sa pisikal na lakas na ito. Sige, dahil pinilit mo. Pagkatapos magsalita ni James, ang Infinity Steel ay sumugod sa Elephant King na may nakamamatay na puwersa. Inilabas ng Elephant King ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang pag-atake. Tumalon siya sa Infinity Steel at ibinaba ang kanyang palad sa Infinity Steel. Ang kanyang malakas na kamao ay bumangga sa steel. At ang kanyang malaking lakas ay naging dahilan upang ito ay tumagilid. Sa sandaling hawakan ng kanyang kamay ang steel, siya ay pumutok ng malakas at bumagsak mula sa langit. Bumagsak sa lupa. Boom! Isang malalim na siwang ang lumitaw sa lupa.
Agad siyang umakyat mula sa hukay. Sa sandaling iyon, ang Elephant King ay wala na ang kanyang walang pakialam na hitsura mula noon. Sa halip, makikita sa kanyang mukha ang bihirang makitang seryoso. Bumaba ang tingin niya at napansin niyang nabasag ang kamao niya. Nakangangalang ang ngipin niya sa sakit. Nakuha rin ng live broadcast ang kamao ng Elephant King. Hindi naiwasang makaramdam ng kilabot ang mga manunood nang makita ang putol-putol at dagwang kamao ng Elephant King. Ang Infinity Steel ay isang banal na bagay na lumitaw noong nasa simula ng mundo. Bagamat hindi naiintindihan ni James kung ano ang Infinity Steel, alam niyang isa itong makapangyarihang sandata na kayang dumurog sa anumang bagay na may bigat nito. Lalong lumakas ang balak na patayin ni James. 2 toneladang tao ang namatay dahil sa Elephant King. Ngayon, gusto niyang patayin ang Elephant King sa harap ng buong mundo. 1/3. B*****. Masama ang mukha ng Elephant King. At nagpakawala siya ng Dagendong. Kaagad pagkatapos, sumabog ang pag-alit na enerhiya mula sa kanyang katawan. Agad siyang nag-transform sa kanyang bestial form. Isang napakalaking elepante na kasing laki ng bundok. Fawo! Ang Elephant King ay nagpakawala ng isang malakas na trompeta. Bumangon siya at sinimulang kargahan si James. Agad namang umiwas si James sa pag-atake. Boom! Bumagsak sa lupa ang napakalaking katawan ng Elephant King. Ang lupa ay nagsimulang lumindol ng malakas. Sa sandaling iyon, ang Infinity Steel ay nahulog mula sa langit at bumagsak sa Elephant King. Ang Elephant Kings ay tumalon sa hangin at itinulak ang mga tusks nito sa Infinity Steel. Kahit na ang Infinity Steel ay naglalaman ng mahusay na kapangyarihan, ito ay naalis pa rin. Sa isang malakas na putok, ang Infinite Steel ay bumagsak sa lupa at lumubog sa lupa. Sa di kalayuan, nakatayo si James na nakanganga ang bibig. Ang Elephant King ay naging mas nakamamatay pagkatapos mag-transform sa kanyang bestial form at ang pagtaas ng lakas ay nagbigay daan sa kanya upang labanan ang Infinity Steel. Si James ay hindi gustong ilantad ang katotohanang nasa kanya ang lahat ng 108 Infinity Steles. Kabanata 2370. Ang hitsura ng isa sa Infinity Steles ay sapat na upang magdulot ng malaking kaguluhan. Kung ipapakita niya ang lahat ng 108 sa kanila, tiyak na target niya ang mga powerhouse sa lahat ng dako. Kinokontrol niya ang Infinite Steel gamit ang kanyang isip. At ito ay bumaril pabalik sa kalangitan. Ito ay naging mas maliit at naging isang maliit na pinprick ng liwanag. Pagkatapos, natunaw ito sa kanyang katawan. Agad na umakyat sa langit si James. Tumingin siya sa Elephant King na nakataas sa lahat ng bagay na parang bundok. Kunin mo ito, Elephant King. Nagtaas ng kamay si James. Dalawang magkaibang enerhiya ang umiikot sa kanyang mga kamay. Sa kaliwang kamay niya ay True Heavenly Essence. At sa kanan niya ay True Demonic Essence. Sa sandaling iyon, mabilis na nagsanib ang dalawang agos ng True Essence. Ang pagsasanib ng Yin at Yang ay lumikha ng isang hindi kapani-paniwalang magulong. Bagong puwersa. Ang nakapalibot na kalawakan ay nabaluktot at nasira. Kaya mahirap makilala kung ito ay totoo. Cosmic Destruction. Pinisil ni James ang kanyang kamay. Ang napakalaking enerhiya sa kanyang palad ay bumaril at sumugod sa Elephant King na may kapangyarihan. Ha! Ang haring elepante ay sumangot ng masama. Panatag siya sa sarili niyang lakas. Kaya sinugod niya ang ultimong sandata ni James. Nang mabangga niya ang bola ng enerhiya, sumabog ang mapanirang pagsasama-sama ng True Essence. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang palm unit sa hangin. Dahil sa pagsabog, gumuho ang mga bundok at yumanig ang lupa. Pinasabog ng nakakatakot na puwersa ang napakalaking katawan ng Elephant King at napunit ang kulay abong balat nito. Agad na namuo ang mga sugat sa kanyang katawan. Masyadong mataas ang tingin ng Elephant King sa kanyang sarili.
Siya ay bastos at minamaliit ang kapangyarihan ng cosmic destruction. Ang kanyang malaking katawan ay nahulog mula sa langit at bumagsak sa lupa. Boom! Sa isang malakas na putok, bumagsak siya ng malalim sa lupa. Parang huminto ang oras sa sandaling iyon. Ang mga magsasaka sa buong mundo ay nanunood sa eksena ng may pagkagulat at pagkamangha. Walang umaasa na si James ang mananaig sa napakapangit na Elephant King. Patay na ba siya? Napabuntong hininga ang lahat. Malakas ang atake ni James. Kahit na ang panunood sa screen ay sapat na upang hawakan sila ng takot. Sa ilalim ng kanilang mapagbantay na tingin, dahan-dahang bumangon ang Elephant King mula sa mga guhos sa lupa. Sa sandaling iyon, duguan siya at puno ng mga sugat. Nanginginig din ang kanyang paghinga. Mamatay. Gusto siyang patayin ni James. Ipinatawag ito sa kanyang isip. Muling lumitaw ang Infinity Steel. Ang Infinity Steel ay patuloy na lumaki hanggang sa ito ay 100 metro ang haba. Ang Infinity Steel ay nahulog mula sa langit ng may nakakatakot na puwersa. Hindi. Isang mapanghamong ungol ang pinakawalan ng Elephant King. Gusto niyang umiwas. Ngunit ang cosmic destruction ni James ay nasugatan siya at nahirapan siyang gumalaw. Nanlaki ang mata ng Elephant King. At sumigaw siya para humingi ng tulong. Iligtas mo ako, Master Lucifer. Gayunpaman, hindi lang siya pinansin ni Lucifer mula sa malayo. Boom! Pinatag ng Infinity Steel ang katawan ng Elephant King. Nadurog ang katawan ng Elephant King sa lupa. Muling bumagsak sa kanya ang Infinity Steel. Paulit-ulit itong nangyari. Dumagundong. Ang lupa ay nangingibabaw dahil sa epekto. At isang malalim na siwang ang nabuo. Ang Elephant King ay binitukan ng steel ng daan-daang beses ng paulit-ulit. Sa tuwing siya ay sinaktan, ang mga hayop na nanunood ay nakakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugod. Nang sa wakas ay naramdaman ni James na ang buhay ay umalis sa katawan ng Elephant King. Inalis niya ang Infinity Steel. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumaba mula sa langit at mahinahong nakatitig kay Lucifer sa malayo. Kabanata 2371. Natalo ni James ang Elephant King. Ngunit ito ay simula pa lamang ng labanan. Pagkatapos niyang patayin ang Elephant King, ang hukbo ng hayop ay aalis sa Southwest Province. Gayunpaman, kailangan niyang talunin si Lucifer upang walang mga hayop na muling aatake sa mga lungsod ng tao. Naniniwala si James na si Lucifer ay may lakas na utusan ng mga hayop. Dahan-daang naglakad si Lucifer. Huminto sa harap ni James. Sumulyap siya kay James at sinabing, "Nag-away lang kayo, James. Kung lalabanan kita ngayon at manalo, kakalat ang balita na binubuli kita at hindi ako nanalo ng patas." Sumagot si James, "Hindi ko kailangan magpahinga." Bagamat ginamit niya ang lahat ng kanyang trump card sa kanyang laban sa Elephant King, hindi niya naubos ang kanyang true essence. Marahang iwinagayway ni Lucifer ang kanyang kamay at sinabing, "Bibigyan kita ng sapat na oras para magpahinga at magpagaling." Paano ito? Makalipas ang 1 buwan, magkakaroon tayo ng laban sa Mount Bane. Ito ang magiging pinakamahalagang labanan para sa sangkatauhan. Sana'y paghandaan mo ng mabuti at huwag mo akong pababayaan. Kung ang iyong lakas ay nananatiling pareho pagkatapos ng 1 buwan, kung gayon hindi mo ako matatalo. Malaki ang tiwala ni Lucifer. Kahit na pinatay na ni James ang Elephant King at nagpakita ng matinding lakas, hindi pa rin niya itinuring na katapat niya si James. Pagkatapos magsalita, lumingon si Lucifer sa kanyang nasasakupan na nakasuot ng itim na damit at nag-utos. Magbigay ng utos para sa hayop na lumikas sa Southwest Province. Sa 1 buwang ito, walang halimaw ang pinapayagang umatake sa sinumang tao. Kung mabibigo si James na talunin ako sa 1 buwan mula ngayon, ipapadala ang lahat ng hukbo ng hayop upang salakayin ang mga tao at sakupin ang Earth.
Pagkatapos maglabas ng utos, tumalikod si Lucifer para umalis. Mabilis siyang nawala sa lugar. Natapos ang live broadcast. Ipinakalat ni James ang sacrilegious ascension. Matapos itong ay deactivate, agad siyang natapilok at bumagsak sa mga guho sa lupa. Si Lucifer ay may tiwala sa sarili niyang lakas at binigyan si James ng 1 buwan upang muling ayusin ang kanyang sarili. Ang kanyang desisyon ay nakakuha ng maraming papuri, tulad ng inaasahan ng isang pinili ng landas sa langit. Kagalang-galang ang kanyang pagkatao. Oo. Binigyan niya si James ng 1 buwan para paghandaan ang laban. Sa kasamaang palad, imposibleng matalo siya ni James kahit nabigyan siya ng 1 taon o 10. Si Lucifer ay hindi matatalo. Ang Demon Emperor ay hindi matatalo. Tinalakay ng mga tao sa buong mundo ang nangyayari at ang labanan na magaganap sa loob ng 1 buwan. Bagamat nagpakita ng labanan si James ng malaking lakas sa laban sa Elephant King. Maraming tao ang hindi pa rin nag-iisip na kaya niyang maabot si Lucifer. Nang mga sandaling iyon, mahinang nakahiga si James sa mga guho. Ginamit niya ang kanyang demonic energy para maibalik ang kanyang lakas. Lumipas ang kalahating oras nang tuluyan na siyang gumaling. Tumayo siya mula sa lupa at tumingin sa giniba na bundok mala. Isang bihirang solemn na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. 1 buwan. Ang kaligtasan ng mga tao sa Earth ay nakasalalay sa aking pakikipaglaban kay Lucifer sa 1 buwan. Kung matalo ako, ang mga teritoryo ng tao ay ganap na sasakupan ng mga hayop. At ang mga tao ay mawawalan ng tirahan. Kailangan kong manalo sa laban sa loob ng 1 buwan. Naikuyom ng mahigpit ni James ang kanyang mga kamao. At isang determinadong ekspresyon ang nabuo sa kanyang mukha. Sa halip na umalis, nakahanap siya ng isang lugar at pumasok sa Celestial Abode. Nakaupo si James sa gazebo ng Celestial Abode City Lord's Mansion. Nakasuot ng puting damit si Sophie. At ang kanyang mahaba at itim na buhok ay lumipad sa likod ng kanyang ulo. Siya ay may magandang figure. With a helpless look, he asked, "Ms. Sophie, ano sa tingin mo ang laban ko kay Lucifer sa loob ng 1 buwan?" Kabanata 2372. Hindi mo siya kalaban. Lumingon si Sophie, at nakita ni James ang magandang mukha niya. Marahan siyang sumagot. Si Lucifer ay anak ng Grand Emperor, na may higit na dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang lahi lamang ay sapat na upang talunin ka. Bukod dito, mayroon siyang Elysian inscription. Bagamat wala pa siya sa mataas na cultivation rank, mayroon siyang napakalakas na pagsabog. Nag-isip sandali si James at sinabing, "I still have 1 month left. Hindi pa ako pwedeng sumuko. Ms. Sophie, maglilinang ako sa time chamber. Kailangan kong bantayan ang aking pagsasanay." May determinadong ekspresyon si James. Ang paparating na labanan ay may kinalaman sa lahat ng kapalaran ng sangkatauhan. Mapahamak ang mga tao sa Earth kung siya ay sumuko. Bahagyang umiling si Sophie at sinabing, "Walang silbi. Ang landas sa langit ay naglagay ng selyo sa iyong katawan. Ito ay magiging napakahirap na masira ang selyo. Gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Kailangan mong dumaan sa 2 magkasunod na beses. Ibig sabihin, kailangan mong maabot ang 7 hagdan ng Immortal Ascension. Sa kapangyarihan ng Dragon Bone at Sacrilegious Ascension, maaari kang magkaroon ng maliit na pagkakataon na labanan si Lucifer. Kahit na ang paglipas ng oras ng time chamber ay naiiba sa labas ng mundo. Imposible pa rin para sa iyo na makalusot ng 2 beses sa 1 buwan. Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Alam ni James na may selyo sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya alam kung anong klaseng selyo iyon. Gusto pa niyang subukan. Sige, nang makitang matyaga si James. Ayaw ni Sophie na sirain ang kanyang pag-asa. Kaya, tumalikod siya at dinala siya sa Celestial Abode's time chamber.
Sumunod naman si James sa likod niya. Sa time chamber, marami pa ring sundalo ang nagsasanay. Para masigurado na si James ay makapaglilinang sa kapayapaan. Hiniling ni Sophie sa mga sundalo na ihinto ang kanilang pagtatanim at umalis muna sa time chamber. Sa time chamber, nakaupo si James sa isang lotus position sa lupa. Tumayo si Sophie sa kanyang harapan at nag-isip sandali habang sinabing, "James, sa palagay ko ay may isang paraan lamang para matalo mo si Lucifer at mailigtas ang sangkatauhan." Sumulyap si James kay Sophie at nagtanong, "Ano iyon?" Sabi ni Sophie, "Kailangan mong gamitin ang Infinity Steel. Ito ay isang banal na bagay na lumitaw sa simula ng langit at lupa. Kung gagamitin mo ng husto ang 108 Infinity Steles, maaari mong talunin si Lucifer." Kumunat ang noo ni James at sinabing, "Pero, hindi ko lang mailabas ang kapangyarihan ng Infinity Steel ngayon. Sa aking mga kamay, ang Infinity Steles ay walang iba kundi mabibigat na sandata." Sabi ni Sophie, "Ipatawag ang Infinity Steles. I-research ko sila sandali." "Sige, Kabanata." Agad na ipinatawag ni James ang 108 Infinity Steles. Ang Infinity Steles ay nakatayo sa time chamber. Tumingin si Sophie sa Infinity Steles at sumulyap kay James, na nagsasabing, "Magpatuloy sa paglilinaw. Pinakamainam kung makakagawa ka ng isang pambihirang tagumpay sa panahong ito. Kung hindi, kailangan mong hiramin ang lakas ng Infinity Steel." Pagkatapos magsalita, casual na ikinaway ni Sophie ang kanyang kamay. Isang matingkad na prutas ang lumitaw sa kanyang kamay. Lumutang ang prutas papunta kay James. Kinuha ni James ang prutas at hinawakan sa kamay. Naaamoy niya ang kaakit-akit na halimuyak ng prutas at pakiramdam niya ay naglalaman ito ng enerhiya. Sabi ni Sophie, "Ito ay isang banal na bunga mula sa Celestial Abode. Kung maaari mong makuha ang lahat ng enerhiya nito, maaari mong maabot ang ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension. Kung makalusot ka man o hindi, depende sa sarili mong kakayahan." Sige, si James ay hindi na natiling walang ginagawa at agad na sinimulan ang pagsipsip ng lakas ng prutas. Noong si James ay nasa Ancient Realm, nagpractice siya sa Dragon Abyss at hinigop ang Dragon Energy. Paulit-ulit din niyang pinakondensed ang kanyang cultivation rank at ngayon ay nasa gitnang bahagi ng Immortal Ascension's 5th Stair. Matapos niyang maabsorb ang energy ng prutas, tumaas agad ang true essence niya. Sa loob lamang ng 3 buwan, naabot niya ang tuktok ng ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension. 3 buwan sa loob ng time chamber ay isang araw lamang sa labas ng mundo. Sa pagkakataong ito, hindi na nilayo ni James na paikliin ang kanyang cultivation rank dahil kailangan niya agad na magkaroon ng lakas. Gusto niyang maabot ang ika-7 o ika-8 hagdan ng Immortal Ascension bago ang kanyang laban kay Lucifer. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanyang cultivation rank, tataas din ang kanyang pisikal na lakas. Sa tulong ng Dragon Bone sa kanyang katawan at Sacrilegious Ascension, baka matalo lang niya si Lucifer. Kabanata 2373. Hindi pinaliit ni James ang kanyang cultivation rank. Sa totoo lang, hindi na niya kaya. Noong nag-cultivate sa Dragon Abyss ng Ancient Realm, patuloy niyang pinakondensed ang kanyang cultivation rank. At ang kanyang true essence ay napakadalisay. Nang tatangkain na niya ang isang pambihirang tagumpay, si Sophie, na nag-aaral ng Infinity Steles, ay humarap sa kanya at sinabing, "James, hindi ka makakagawa ng tagumpay sa Celestial Abode." "Bakit?" Napatingin sa kanya si James na nagtataka. Sabi ni Sophie, "Bagaman hindi ko alam kung ano ang selyo sa iyong katawan, nararamdaman kong maaari kong sabihin ang Celestial Abode kung gagawin mo ito rito." Naguguluhan. Nagtanong si James, mawawasak nito ang Celestial Abode. Ngunit, ang Celestial Abode ay napakalakas na pag-iral.
Mawawasak ba talaga ito ng kapangyarihan ng selyo? Tumango si Sophie at sinabing, oo, ang selyo sa iyong katawan ay isang Elysian seal, na nagdadala ng kapangyarihan ng Elysium. Ito ay pangunahing ginagamit upang pigilan ang malakas. Kung mas malakas ang isang tao, mas magiging malakas ang selyo. Dahil nasa celestial abode ka, paprotektahan ka, at ang kapangyarihan ni Elysium ay ididirekta sa celestial abode. Ito ay katulad ng nangyayari sa tribulation rank. Kung ang isang tao sa sage rank ay nakikialam habang ang isa ay dumaranas ng kapigatian. Ang kapangyarihan ng heavenly tribulation ay itataas sa kapangyarihan ng isang sage rank. Naiintindihan naman ni James ang sinasabi niya pero medyo nalilito pa rin. Sabi ni Sophie, subukan ang iyong tagumpay sa labas ng celestial abode. Sige, tumango si James. Sa isang pag-iisip, umalis siya sa celestial abode. Nang muli siyang lumitaw, siya ay nasa mga guho. 3 buwan na siyang nagtanim sa time chamber. Ngunit isang araw lang ang lumipas sa labas. Sa sandaling ito, ang ilang mga hayop at tao ay sumugod sa bundok mala. Sa sandaling lumitaw si James, nakita niya ang ilang mga hayop sa paligid ng mga guho. Si James naman, bakit hindi pa siya umaalis? Napansin din ng mga halimaw si James ngunit hindi naglakas loob na lumapit sa kanya. Nag-iingat sa kanyang lakas. Iniwasan nila siya at nagpapanatili ng distansya. Hindi pinansin ni James ang mga hayop. Nakakita siya ng malaking bato sa gitna ng mga guho at umupo sa isang lotus na posisyon. Pinakalma niya ang kanyang isip at pumasok sa isang estado ng kawalan. Kaagad pagkatapos, binuhay niya ang lahat ng kanyang true essence. Pinayagan itong damaloy sa kanyang katawan. Pahinga, galit na sigaw ni James. Nang malapit na siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay at papasok sa ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension. Isang malakas na puwersa ang katawan at biglang sumabog sa kanyang. Ito ay tulad ng isang tanikala. Tinatakan ang kanyang true essence at pinipigilan siyang makalusot. Dito, sinira ng iba ang kanyang pisikal na katawan. Sa maikling sandaling iyon, nasugatan si James. Boom! Ang kapangyarihan sa loob ng selyo sa kanyang katawan ay tumagas. At ang malaking batong kinauupuan niya ay agad na nabasag. Splurg! Dumura si James ng isang subo ng dugo. At bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Ang selyo ay may napakalaking kapangyarihan. Nagulat si James. Noong una, si James ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa Elysian Seal. Ngunit ngayon ay lumitaw habang sinusubukan niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Agad niyang napagtanto ang kapangyarihan nito. Hinarangan ng puwersa nito ang kanyang mga meridian at ang acupoint sa kanyang buong katawan. Na pinipigilan ang kanyang true essence na umikot. Bukod dito, ang lakas ay nagtataglay ng nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Na patuloy na nagdudulot ng pinsala sa kanyang katawan. Ms. Sophie, wala na ba talagang paraan para masira ang Elysian Seal? Hindi na ba mapapabuti ang mga tao? Tanong ni James kay Sophie, na nasa celestial abode. Hindi imposible. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa celestial abode. Ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay ay naging mas mahirap. Ilang beses na mas mahirap kaysa sa nakaraan. Para sa iyong cultivation rank, kailangan mong maabot ang tuktok ng bawat rank para mabasa ang Elysian Seal at gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Pagkarinig nito, sabi ni James, naabot ko na ang tuktok ng bawat ranggo. Kaya, bakit hindi ko masira ang Elysian Seal? Sagot ni Sophie, yun ang iniisip mo. Kung ano ang iyong naabot ay kung ano ang iyong napagtanto na ang rurok. Gayunpaman, hindi mo pa talaga naabot ang tunay na rurok ng bawat ranggo. Higit pa rito, mula sa aking pangunawa, mas maraming karma ang iyong natipon at mas namumukod-tangi ang iyong lakas. Mas lalakas ang kapangyarihan ng Elysian Seal.
Kabanata 2374. Hindi tulad ng kung ano ito sa iyo. Ang Elysian Seal ay hindi kasing lakas sa mga ordinaryong tao. Pambihira ang iyong pisikal na katawan. At nakuha mo ang pamana ni Emperor Jabari. Bukod dito, nakuha mo ang Infinity Steles. Kaya, nagdadala ka ng malaking halaga ng karma, na nagpapalakas sa epekto ng Elysian Seal sa iyo. Nang marinig ito, nagkaroon ng mas malinaw na pagkaunawa si James. Sa salita, ang lakas ng Elysian Seal ay nakasalalay sa mga tagumpay na nakuha ng isa sa kanilang cultivation road pati na rin sa potensyal at lakas ng isang tao. Hindi ko naabot ang tuktok. Bulong ni James. Malayo ka mula sa malapit sa tuktok. Sabi ni Sophie, medyo malakas ka ngayon, lalo na ang iyong pisikal na lakas, na umabot sa gitnang yugto ng ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Oras na para malaman mo ang tungkol sa ilan sa mga function ng Celestial Abode. Para sa iba, dapat mong ipapaliwanag sa iyo si Nova. Gawin mo rin siyang gabayan ang iyong paglilinaw. Sa sandaling iyon, ang boses ni Nova ay nanggaling sa Celestial Abode. Noon, nakita na ni Emperor Jabari ang mga sakuna na kakaharapin ng mga tao. Upang harapin ang kapangyarihan ng Elysian Seal at pahintulutan ang kanyang tagapagmana na makalusot. Nag-iwan siya ng seclusion sanctuary sa Celestial Abode. Sa isang pag-iisip, nawala si James at pumasok sa Celestial Abode. Matapos niyang makapasok sa Celestial Abode, unti-unti itong lumiit at ibinaon ang sarili sa buhay. Ilang hayop at tao ang nakapalibot sa lugar. Kanina pa nila pinagmamasdan si James. Ngunit nang makita siyang biglang nawala, mabilis silang sumugod. Paano siya biglang nawala? May nakita akong ilaw na lumubog sa lupa. Si James kaya ay natuto ng isang uri ng teleportation technique. Ang mga halimaw na sumugod ay nataranta. Sa sandaling iyon, nasa City Lord's Mansion na si James. Tumingin siya kay Nova at nagtanong, Nova, nasaan ang santuwaryo na naiwan ni Emperor Jabari? Sumama ka sa akin. Tumalikod si Nova at naglakad palabas ng City Lord's Mansion. Dinala niya si James sa isang hindi kilalang lugar sa Celestial Abode City, kung saan wala pa rin siyang access. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang patio. Ang malaking patio ay may itim na pinto. May nakaukit na sinaunang script sa pinto. Cultivation Courtyard. Hindi mabasa ni James ang script, ngunit agad niyang naunawaan ang ibig sabihin nito nang makita ito dahil may-ari siya ng Celestial Abode. Sa sandaling iyon, lumitaw din sa kanyang isipan ang impormasyon tungkol sa looban. Ang patio ay itinayo ni Emperador Jabari. Sabi ni Nova kay James, "Go ahead." Itinulak ni James ang pinto at pumasok sa loob. Kaagad, nakaramdam siya ng matinding pressure na nagmumula sa loob nito. Ang puwersa ay tumagos sa kanyang katawan at pinigilan ang kanyang true essence. Naramdaman niya ang kanyang true essence na patuloy na pinalapot. Siya ay nasa tuktok ng ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension. Ngunit ang kanyang cultivation ay biglang na-condensed hanggang sa huling yugto ng Immortal Ascension's 5th stair. Kamangha-manghang, nagulat si James matapos niyang maramdaman na bumababa ang kanyang cultivation ngunit hindi nagbabago ang kanyang lakas. Tulad ng inaasahan ng looban na naiwan ni Emperor Jabari. Siguradong kahanga-hanga ito. Siyempre, biglang lumitaw si Sophie at sinabing, personal na inilatag ni Emperador Jabari ang inscription sa paligid ng pisyo na ito. Ang mga inscription ay magpapaikli sa iyong true essence hanggat maaari. Kaya, maaari kang magpatuloy sa paglilinang. At kapag hindi mo na makondense ang iyong true essence, maaari kang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Walang magawang sinabi ni James. Ang aking cultivation rank ay napigilan hanggang sa huling yugto ng Immortal Ascension's 5th stair. Kung gayon, kailangan mong ipagpatuloy ang paglilinang hanggang sa makalusot ka sa ika-6 na hagdan. At saka,
Ang pagsugpo sa True Essence ay isa lamang sa mga nilalaman ng lugar na ito. Maaari mong ring paikliin ang iyong pisikal na lakas dito. Gayunpaman, hindi na kailangang gawin ito. Hindi mo na kailangang palamigan ang iyong pisikal na lakas sa ngayon. Mayroon ding time inscription sa looban. Gumagana ito katulad ng time chamber. Kaya maaari mong linangin dito ng may kapayapaan ng isip. Kabanata 2375. Hindi inaasahan ni James na ang kanyang cultivation rank ay magiging hindi matatag. Nasa tuktok na siya ng Immortal Ascension's 5th tier ngunit bigla siyang napigilan pabalik sa huling yugto ng Immortal Ascension's 4th tier muli. Wala na siya sa ikalimang hagdan ng Immortal Ascension. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang celestial abode ni Emperor Jabari at ang cultivation courtyard sa loob nito. Itinuro ni Sophie ang silid sa unahan at sinabing, may 3 silid sa looban para sa paglinang ng iyong tunay na enerhiya. Pisikal na katawan, at kaluluwa ayon sa pagkakabanggit. Kailangan mo lang pagbutihin ang iyong true energy. Kaya dapat ka lang pumasok sa unang kwarto. Sige. Tumango si James. Humakbang siya at lumapit sa kwarto. Pagkatapos, tinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Humakbang papasok siya ng kwarto. Ang tanawin sa silid ay lubos na nagbago nang makita ito ni James. Hindi na kwarto ang tinitingnan ni James kundi sa isang lugar na may magagandang bundok at ilog. Sa di kalayuan, may isang bundok na may talon. May isang simpleng bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng ilog sa paanan ng bundok. Tumangala si James sa tanawin sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Sophie. Lahat ng nasa harap mo ay isang ilusyon na nabuo ng primordial energy. Primordial energy. Mukhang naguguluhan si James. Ipinaliwanag ni Sophie. Ang primordial energy ay ang pinaka-orihinal na sinaunang kapangyarihan. Namarkahan din ang Empyrean energy. Sa pagkakasunod-sunod ng pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Ito ay ang spiritual energy, sage energy, divine energy, at primordial energy. Ang celestial abode ay may makapangyarihang katangian. Maaari itong sumipsap ng enerhiya mula sa labas ng mundo at i-convert ito sa primordial energy. Sa loob ng hindi mabilang na taon, ang celestial abode ay patuloy na sumisipsip ng enerhiya sa labas ng mundo at ginagawa itong primordial energy Emperor Jabari na partikular na inihanda ito para sa kanyang kahalili. Ang primordial energy dito ay sapat na para maging isang walang kapantay na powerhouse. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito kanina? Sumagot si Sophie. Sinabi ko na sa iyo noon na napakahina mo para malaman ang lahat ng mga gawain ng celestial abode. Gayunpaman, dahil nakatagpo ka ng isang balakid, dinala ka namin dito ng maaga. Pagkatapos mong ipasok ang sage rank, dapat mong ma-unlock ang lahat ng mga function ng celestial abode. Kung gayon, itutuloy ko ang aking pagsasanay. Huminga ng malalim si James at umupo sa isang lotus position. Umupo siya sa isang bato sa paanan ng bundok. Natuklasan niya na ang bato ay naglalaman ng sobrang dalisay na enerhiya sa sandaling umupo siya dito. Ang mga pores sa buong katawan niya ay lumaki at mabilis na hinigop ang enerhiya sa loob ng bato. Sa pagpasok ng enerhiya sa kanyang katawan, naramdaman niya ang isang maringal na puwersa na umiikot sa kanyang katawan. Kabanata, napakalakas ng primordial energy. Hindi maiwasan ni James ang mabigla dito. Napakalakas ng primordial energy. Wala ito sa parehong antas ng Empyrean spiritual energy. Agad na isinaaktibo ni James ang Novenary Golden Body CD at sinimulang ganapin ang primordial energy na ginawa ang sarili niyang true essence. Habang siya ay nagliligawan, naramdaman niya na mayroong isang mahiwagang kapangyarihan na patuloy na nagpapalapot sa kanyang tunay na enerhiya. Kaya naman,
Hindi na niya kailangang i-condense ang kanyang true essence sa kanyang sarili. Kasabay nito, ang bilis ng kanyang paglilinang ay bumagal din. Kahit na naabsorb niya ang primordial energy, mabagal pa rin ang kanyang cultivation speed. Nagel-inang siya ng ilang taon bago tuluyang itinaas ang kanyang true essence sa tuktok ng ika-4 na hagdan ng Immortal Ascension. Samantala, 2 araw na lang ang lumipas sa labas ng Celestial Abode. Pakiramdam ni James ay makakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Kaya, umalis siya sa Celestial Abode at bumalik sa labas ng mundo. Bumalik si James sa mga guho sa labas. Marami pa ring mga hayop na umaaligid sa lugar. Agad na nakita si James nang muling lumitaw. Ngunit walang sinuman sa mga hayop ang nang-ahas na lumapit sa kanya. Hindi pinapansin ang mga ito. Umupo si James sa isang lotus na posisyon at pinakilos ang kanyang true essence. Ang kanyang true essence ay lumusot sa kanyang katawan. Sinusubukang sirain ang Elysian Seal at pagbutihin ang kanyang cultivation rank. Kabanata 2376. Ang kapangyarihan ng Elysian Seal ay lumabas mula sa kanyang mga daluyan ng dugo. Kalamnan, paa, at buto. Tumagos ito sa kanyang buong katawan at tinatakan ang lahat ng kanyang meridian at acupoints. Pinipigilan ang pagdaloy ng kanyang true essence. Ang Elysian Seal ay mayroon ding nakakatakot na mapanirang kapangyarihan. Agad namang nasaktan si James dito. Gayunpaman, kayang tiisin ni James ang mga pinsalang iyon. Pahinga, sa pilitang pinaandar ni James ang true essence niya. Ang kanyang true essence ay nagtipon na parang agos at tumama sa selyo sa kanyang katawan. Boom! Isang pagsabog ang nangyari sa katawan ni James. At nasira ang isang selyo. Isang malakas na puwersa ang bumalot sa katawan ni James. Na muling nasugatan. Bumagsak si James sa lupa at tumalsik ang isang subo ng dugo. Bumangon si James sa lupa at umupo sa isang lotus position. Hindi niya pinansin ang kanyang mga sugat at patuloy na sinira ang iba pang mga selyo. Maraming hayop ang nagtipon sa paligid niya. Sa ilalim ng mga titig ng mga hayop, tila naging transparent ang katawan ni James. At libo-libong itim na sinulid ang makikita sa kanyang katawan. Nagdikit ang mga sinulid at tinatakan ang katawan ni James. Iyan ba ang selyo sa mga tao? Dapat ay. Sinusubukan ni James na puwersang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Narinig ko mula sa isang nakatatanda sa aking pamilya na ang lakas ng mga human seal ay nakasalalay sa potensyal ng tao. Kung mas malaki ang potensyal ng isang tao at mas maraming biyaya ang natamo ng isa sa paglalakbay sa paglilinaw, mas malakas ang tatak sa kanila. Narinig ko na rin ang mga ganyang chismis. Tila sadyang pinipigilan ng heavenly path ang pag-usbong ng mga kahanga-hangang tao. Makapangyarihan ang selyo sa katawan ni James. Gayunpaman, mayroon din siyang napakalakas na true essence. Tingnan mo kung ilang thread na ang nasira niya. Napag-usapan ang mga hayop sa malayo. Samantala, sinubukan ni James na basagin ang mga selyo ng buong lakas. Sa kanyang nakakatakot na true essence, nabasag ang mga seal sa kanyang meridian at acupoints. Ang proseso ay tumagal ng 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay sinira ni James ang lahat ng mga selyo. Nang masira niya ang huling selyo, tumaas ang ranggo ng kanyang cultivation. Ang kanyang true essence at pisikal na katawan ay muling nag-evolve. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa tuktok ng ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Sa isa pang tagumpay, siya ay papasok sa Immortal Ascension's 9th stair. Matapos basagin ni James ang mga selyo, tumayo siya at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Kaagad, naramdaman niya ang malakas na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Sa kalmadong ekspresyon, bumulong siya. Ang Elysian Seal ay walang iba kundi iyon. Matapos masira ang Elysian Seal, naabot ni James ang ika-5 hagdan ng Immortal Ascension at nagkaroon ng kumpiyansa.
Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa celestial abode. James, huwag mong maliitin ang Elysian Seal. Nabasag mo lang ang isang ordinaryong selyo. Habang bumubuti ang iyong cultivation rank, lalakas ang selyo. Nakita ko. Salamat sa paalala. Napangiti si James nang may kumpiyansa. Pagkatapos nito, mabilis siyang umalis sa mga guho. Nakahanap siya ng isang tiwangwang na lugar at pumasok muli sa celestial abode. Ilan sa mga hayop ang kinunan ng pelikula ang nangyayaring pagsira ni James sa Elysian Seal at ini-upload ito online. Nabasag ni James ang Elysian Seal. Sinira niya ang selyo sa kanyang katawan. Suck! Kahanga-hanga siya. Nagawa niyang masira ang selyo sa ilalim ng ganoong mga pangyayari. Talagang talented siya. Kung wala roon ang Elysian Seal, madali niyang mapahusay ang kanyang cultivation rank. Habang lumalabas ang video online, nagulat ang mga hayop mula sa buong mundo. Maging si Lucifer ay nagulat nang makita niya ang video. Hindi niya inaasahan na makakagawa ng breakthrough si James sa loob lamang ng ilang araw. Gayunpaman, ang kanyang pagkabigla ay natabunan ng kanyang pag-asa. Ito ay nagiging kawili-wili. I'm really looking forward to fight you, James. Kabanata 2377. Ang tagumpay ni James ay lumampas sa inaasahan ni Lucifer. Binigyan niya si James ng 1 buwan para gumaling at gumaling sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mapapabuti ni James ang kanyang cultivation rank sa loob lamang ng ilang araw. Ang tagumpay ni James ay nagdulot din ng pag-asa sa sangkatauhan. Kaya, posibleng masira ang selyo, kung makakagawa ng breakthrough si James. Kaya gawin natin ang ating makakaya. Hindi alam ni James ang pag-asa na naidulot ng kanyang tagumpay sa lahat ng tao. Ang walang pag-asa na mga tao ay ngayon ay optimistic muli. Samantala, pumasok si James sa celestial abode at nagtungo sa silid upang painitan ang kanyang true essence. Matapos makapasok sa celestial abode, nagsimula siyang magtanim ng determinado. Ang layunin niya ay maabot ang 3 hagdan ng Immortal Ascension. Dapat itong maging posible sa natitirang oras na natitira niya. Malakas ang primordial energy sa silid. Hindi naabot ng katawan ni James ang buong kapasidad nito. Habang sinisipsip niya ang enerhiya, mabilis na tumaas ang true essence niya. Gayunpaman, ang malikhaing pagbuo ay patuloy. Condensed kanyang true essence. Bagamat ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas. Ang kanyang true essence ay medyo dahan-daang bumubuti. Sa pagkakataong ito, 3 taon siyang nagtanim. Gamit ang puro primordial energy, naabot niya ang rurok ng Immortal Ascension's 5th stair sa loob ng 3 taon. Bagamat 3 taon na siyang nagtanim sa celestial abode, 12 araw na lang ang lumipas sa labas. Sa dinagdag pa niyang oras sa paglilinang dati, kalahating buwan na lang lumipas sa labas. Ang labanan laban kay Lucifer ay 10 araw na lang. Sobra ang pagpapahalaga ni James sa sarili. Akala niya ay maaabot niya ang 7 hagdan ng Immortal Ascension sa oras na mayroon siya. Ngunit maabot lamang niya ang 6 na hagdan. Bagamat maabot lamang niya ang 6 na hagdan, makapangyarihan ang kanyang true essence. Kumpiyansa siya sa pagharap sa isang powerhouse sa Immortal Ascension's 9th stair. Kahit na hindi niya ginamit ang Sacrilegious Ascension o ang kapangyarihan ng Dragon Bone. Iyon ang pakinabang ng pag-abot sa tuktok ng bawat ranggo ng paglilinang. Ang kanyang true essence ay sagana, na higit sa kanya na labanan ang isang mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Umalis si James sa celestial abode para gumawa ng kanyang pambihirang tagumpay sa labas. Ang bundok mala ay giniba at naging mga guho. Si James ay lumitaw sa mga guho sa isang liblib na lugar kung saan walang mga hayop sa paligid. Pagkatapos, mabilis siyang nagsimulang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa sandaling ay activate niya ang kanyang true essence.
Lumitaw ang mga sail. Tinatakan ang lahat ng meridian at acupoint sa buong katawan niya. Sa sandaling iyon, libo-libong itim na sinulid ang mabilis na tumulo sa kanyang katawan. Ang mga itim na sinulid ay nagtipon at nabuo ang isang silhouette. Natigilan si James sa eksena. Ano ito? Sa sandaling iyon, ang boses ni Sophie ay nanggaling sa celestial abode. James, ingat ka. Ito ang embodiment ng makalangit na landas. Ha? Natigilan si James. Tinanong niya, ang sagisag ng landas sa langit. Ano yan? Bakit ngayon lalabas? Ipinaliwanag ni Sophie, ang paglilinang mismo ay isang bagay na sumasalungat sa langit. Habang naglilinang ka, makakatagpo ka rin ng ilang kapigatian. Kung mas mataas ang iyong ranggo sa paglilinang, mas magiging mahirap ang iyong kapigatian. Ang Heavenly Path H's embodiment ay isang clone ng Heavenly Path. Mula sa aking pag-unawa, ang Heavenly Path H's embodiment ay lilito lamang kapag sinusubukan mong makapasok upang maging isang Grand Emperor. Kung matatalo mo ito, magiging Grand Emperor ka. Huminga ng malalim si Sophie. Hindi ko inaasahan na hahaharapin mo ang Heavenly Path H's embodiment. Mukhang pambihira ka talaga. Kung hindi, ang Heavenly Path H's embodiment ay hindi lilito. Nang marinig ang paliwanag ni Sophie, kumunot ang noo ni James at sinabing, kailangan ko bang talunin itong tinatawag na Heavenly Path H's embodiment para makagawa ng tagumpay? Sabi ni Sophie, Ma'am, tama na. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Ang Heavenly Path H's embodiment ay yakma sa iyong cultivation rank. Kasalukuyan kang nasa 5th stair ng Immortal Ascension. Kaya ang Heavenly Path H's embodiment ay magkakaroon din ng parehong ranggo. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Hanggat ang Heavenly Path H's embodiment ay hindi masyadong mataas ang ranggo, tiwala siyang matatalo ito. Tila nabasa ni Sophie ang iniisip ni James at pinaalalahanan siya. Mag-ingat ka, huwag kumilos ng walang ingat. Ang anumang bagay na nangyayari sa landas sa langit ay hindi magiging madaling harapin. Naiintindihan ko. Salamat, Ms. Sophie. Dahan-daang tumayo si James. Kabanata 2378. Pinakilos ni James ang kanyang true energy. Sa sandaling ay activate niya ang kanyang true essence. Lumitaw ang seal sa kanyang katawan at pinigilan ang pagdaloy ng kanyang true essence. Ha! Nagbago ang ekspresyon ni James. Akala niya ay mawawala na ang selyo sa kanyang katawan dahil lumitaw ang Heavenly Path H's embodiment. Gayunpaman, ang selyo ay nasa kanyang katawan pa rin, na pumipigil sa kanya sa paggamit ng kanyang true essence. Paano siya lalaban sa ganoong estado? Huff! Huminga ng malalim si James. Nagpasya si James na gamitin ang kanyang pisikal na lakas para lumaban. Ang kanyang pisikal na lakas ay higit na nalampasan ang Immortal Ascension's 5th stair. Kaya naisip niya na ang pagpatay sa Heavenly Path H's embodiment ay hindi magiging mahirap. Nang sinubukan niyang gamitin ang kanyang pisikal na lakas, nalaman niyang pinigilan din ito. At hindi siya makapagpalabas ng anumang puwersa. Ang Elysian Seal ay talagang makapangyarihan. Seryoso ang ekspresyon ni James. Sa wakas ay naunawaan niya ang nakakatakot na lakas ng Elysian Seal. Isang silhouette ang nakatayo sa harapan niya. Ang silhouette ay binubuo ng hindi mabilang na mga itim na sinulid at mukhang ilusyon. Ang silhouette ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya. Sa sandaling tumayo si James, ang Heavenly Path H's embodiment ay gumalaw. Sa isang iglap ay lumitaw ito sa harapan ni James. Bago pa makapag-react si James, nataman na siya, at pinalipad ang katawan niya. Matapos mapabuga pabalik ng ilang libong metro, bumagsak siya sa lupa at bumagsak sa mga guho. Hindi gamit ang kanyang true essence at pisikal na lakas. Si James ay hindi katugma sa Heavenly Path H's embodiment at natalo sa isang galaw.
Pinilit niyang bumangon mula sa mga guho. Siya ay nasugatan at nagluwa ng isang malaking bibig ng dugo. Nagsuot siya ng napaka-solemn na ekspresyon. Sa sandaling siya ay bumangon. Ang Heavenly Path H's embodiment ay muling lumitaw sa kanyang harapan. May hawak itong mahabang espada. At sumambulat ang sword energy. Dumiretso kay James. Sa ilalim ng matinding pressure ng sword energies. Nahirapang huminga si James. Damn it! Pagmumura ni James. Sa ganoong sitwasyon, kinailangan niyang basagin ang mga seal sa kanyang katawan bago niya labanan ang Heavenly Path H's embodiment. Agad na umupo si James na naka-lotus position sa lupa at pinakilos ang kanyang true energy para masira ang selyo sa kanyang katawan. Dalawang puwersa ang bumangga sa kanyang katawan. Isang hindi kapani-paniwalang puwersa ang dumaan sa paligid. At ang nakapalibot sa lugar ay nawasak sa lupa. Kabanata 2379. Habang siya ay bumagsak sa lupa, ang Heavenly Path H's embodiment ay sinaksak ang kanyang dibdib gamit ang espada na may nakakatakot na lakas. Agad na nabuo ang isang madugong sugat sa kanyang dibdib. Mamamatay na ba ako ng ganito? Bago mamatay, medyo may kamalayan pa si James. Ayaw mamatay ni James. Marami pa siyang gustong gawin. Gayunpaman, wala siyang kapangyarihan sa harap ng nakakatakot na malakas na Elysian Seal. James, bumangon ka na. Kailangan mong magpatuloy. Bigla siyang nakarinig ng boses na tumawag sa kanya. Sa sandaling iyon, isang hindi magaganap na puwersa ang pumasok. Ang kanyang katawan, na humihila pabalik sa kanyang kamalayan. Ano? Bahagyang natigilan si James. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Samantala, nakatayo si Sophie sa City Lord's Mansion sa loob ng Celestial Abode. Binibigyang pansin din ang pagtatangka ni James na sirain ang mga seal. Sinabi niya, ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Santiago, nalilito. Tanong ni James, ano ang kapangyarihan ng pananampalataya? 2/3. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay hindi magaganap at hindi mahahawakan ngunit isang tunay na pag-airal. Ang mga tao sa buong mundo ay nagyaya para sa iyo. Iniisip ka nila at ipinagdarasal na malalampasan mo ang balakid na ito. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Nang marinig ito, natauhan si James. Bigla siyang nagkaroon ng kumpiyansa at hindi pinansin ang mga sugat sa katawan. Tara, break na. Namumula ang mga ugat sa mukha ni James habang umaatungal. Ang tunay na kakanyahan sa kanyang katawan ay parang baha. Umaagos sa mga selyadong meridian at acupoints. Ang kanyang true essence ay patuloy na lumakas. Sa ilalim ng pag-atake ng malakas na true essence. Ang mga seal ay patuloy na nasira ng isa-isa. Tumagal ng isang araw ang eksena. Pagkaraan ng isang araw, nasira ang mga seal sa kanyang pangunahing acupoint at meridian. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat at puno ng dugo. Kahit isang bahagi ng kanyang katawan ay hindi napinsala. Kung ibang tao, namatay na sila. Gayunpaman, si James ay nagpumilit na matyaga. Bigla siyang tumayo sa guho. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumipad. At ang kanyang mukha ay may mga ugat. Ang kanyang katawan ay nagsimula sa pagpatay sa layunin. Ang embodiment ng makalangit na landas. Galit na galit si James. Bigla niyang inatake ang Heavenly Path H's embodiment. Bagamat ang mga selyo sa kanyang katawan ay hindi ganap na nasira. Hindi na ito naging sanhi ng malaking pagpigil. Siya ay sumugod at mabangis na nakipaglaban sa Heavenly Path H's embodiment. Habang nakikipaglaban, hinimok niya ang kanyang true essence na patuloy na masira ang mga natitirang seal. Ito ay isang mahirap na labanan. Paulit-ulit na bumagsak si James sa lupa. Gayunpaman, palagi siyang bumabalik sa kanyang mga paa. Lumaban siya hanggang sa mapagod siya at wala ng lakas sa katawan. Ang labanan ay tumagal ng ilang araw. Sa panahon ng labanan,
Sinira ni James ang lahat ng mga selyo sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang Heavenly Path H's embodiment ay napakalakas. At hindi siya tugma para dito. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, siya ay pagod na pagod. Bumagsak siya sa lupa at napabuga ng hangin. Gayunpaman, wala pa rin ang Heavenly Path H's embodiment. Nakahawak ito sa isang mahabang espada at dahan daw ang naglakad papunta kay James. Ang eksena ay ini-broadcast ng live sa internet ng isang halimaw sa di kalayuan. Nang makita ang Heavenly Path H's embodiment na dahan daw ang lumalapit kay James. Napabuntong hininga ang mga taong nanunood ng live na broadcast. Anong klaseng halimaw yan? Bakit napakalakas nito? Nakakatakot. Pagod na si James sa laban. Hindi na siya makakatagal. Ang mga tao ay desperado. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang mapunit. Samantala, tumahimik din ang ilang halimaw habang pinapanood ang live broadcast. Si Lucifer ay nanunood din ng labanan. Naglakbay pa siya sa bundok mala para pagmasdan ito mula sa malayo. Lumutang siya sa ere at pinagmasdan ang Heavenly Path H's embodiment na unti-unting lumalapit kay James. Makapangyarihan si James. Kahit na may mga selyo sa kanyang katawan, nakatayo pa rin siya laban sa Heavenly Path H's embodiment ng napakatagal. Nabigo man siya, maaalala siya magpakailanman. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakaharap sa Heavenly Path H's embodiment, na lumilitaw bilang isang kapigatian kapag ang isa ay malapit ng makapasok upang maging isang Grand Emperor. Bulong ni Lucifer. Narinig ni James ang papalapit na yabag. Sa pagkakataong iyon, pagod na siya. Gayunpaman, hindi siya handang sumuko. Palihim niyang tinipon ang kanyang natitirang true essence sa Dragon Bone sa loob niya. Ang malakas na enerhiya ay agad na lumabas mula sa buto ng dragon, na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Nang malapit na sa kanya ang Heavenly Path H's embodiment, sumigaw siya, "Mamatay!" Biglang tumalon si James at inipon ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang palad. Tinamaan ang sagisag ng landas sa langit. Ang kakila-kilabot na kapangyarihan ay tumawid. At ang Heavenly Path H's embodiment ay nawala sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Hindi nagtagal. Tuluyan na itong naglaho. Samantala, bumagsak si James sa lupa at wala ng lakas para bumangon. Sa sandaling iyon, isang makulay na banal na liwanag ang bumaba mula sa langit at bumalot kay James. Ang mga sugat ni James ay mahimalang gumaling. At ang kanyang pagod na true essence ay gumaling kaagad. Ang kanyang true essence at pisikal na katawan ay dumaan sa isa pang ebolusyon. Nakagawa siya ng breakthrough. Si James ay gumawa ng panibagong tagumpay. Napakalakas niya. Sa sandaling iyon, ang mga tao sa buong mundo ay nagsaya para sa kanya. Ang mga hayop, sa kabilang banda, ay may mga solemn na ekspresyon. Masyadong makapangyarihan si James. Siya ay may napakalaking lakas at tiyak na magiging banta sa mga hindi sangkatauhan sa darating.